God bless everyone. Okay, ang pag-uusapan natin ngayon ay regarding sa kamatis. Ano ang mangyayari sa iyo kapag araw-araw ka kumain ng kamatis? Ano ba ang health benefits o na ibibigay sa inyong kalusugan? Pero bago yan, binigyan kasi ako nitong nasa gulayan, nitong flower ng cactus. O shout out kung sino po ang nakakain na ng cactus. Ano po ang lasa? Kasi first time ko po ito. Okay, hindi ko po siya natikman. Sa susunod na araw na lang po ito. Dalawa lang naman. Okay. Ano ba ang meron sa kamatis maganda sa kalusugan? Maalala ko nung bata kasi kami, kahit hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin yan. Okay, shout out ha. Taga Cagayan Valley, Peña Blanca. Inuulam namin ang kamatis. Paano namin inuulam? Ginagayat namin yung maliliit. Tapos, ginigisa sa sibuyas man o sa bawang. Minsan nilalagyan namin ng egg. Okay, kuha lang kami doon sa syempre probinsya. Pero kadalasan wala. Okay? Yun lang hanggang sa nagiging parang sauce na siya. Ulam na po sa amin 'yan. Okay, shout out po. Diyan po ako lumaki. Dito po ako lumaki pala sa kamatis. Kadalasan 'yan po ang inahain ng aming magulang noon sa almusal. Kamatis, kabayan. Okay, ngayon, kung ikaw ay mahilig kumain ng kamatis, ano ba ang health benefits niyan? Depende kung yan ay hilaw o niluluto. Kung gusto mo nang, mataas ang vitamin C nito. Mga 400 plus milligram ang vitamin C nito per cup. Maliit lang naman yung per cup eh. Kain-kain nito, 400 plus. Okay? Ang vitamin A, kabayan, isa ito sa may pinakamataas na vitamin A, which consists of, 1,500 international unit. Saan ka pa? Okay? Mataas din ang kanyang potassium. Sabi nga nila di ba kasabihan, an apple a day keeps the doctors away. Okay, ito naman, an tomato a day keeps the cardiologist away. Bakit? Mataas po ang lycopene nito, kabayan. It's a polyphenol which is used or known na maganda ang role sa ating mga puso. Okay? Kahit itanong nyo sa cardiologists, kapag kayo sinabihan ng mataas ang iyong homocysteine, mataas ang homocysteine mo, ikaw ay prone sa heart attack at stroke. Ano ang nagpapababa dyan? Okay? Nandito sa kamatis, kabayan. Lycopene. Ang lycopene, mas tumataas ang level kapag iniinit ang tomato. In short, pag niluluto. Pero pag fresh na kinakain ang tomato, you can get more on vitamin C. Okay? Habang niluluto ito ng matagal, mas dumadami ang lycopene. Sir, ano bang maganda? Ketchup o tomato fresh? Okay. Base sa American Heart Society, sinasabi nila na almost 80% kasi, yan ang uso nila dun ketchup. Doon nila nakukuha ang nutrient. Sinasabi nila 80% doon. Pero, kung iisipin mo, ketchup is highly processed, which is high in sodium, high in sugar. Kaya kung ikaw ay may high blood, kung ikaw ay may diabetic, ketchup is a big no sa'yo. Pwedeng tikim-tikim, pero yung talagang kung kakain ka ng lagi may ketchup, iwasan nyo po yan. Okay? Sobrang taas po ng sugar niyan, mga kabayan. At yung preservative na asin, sodium. Okay? Ang tomato, kabayan, mataas din ang tinatawag na naringenin. It's anti-inflammatory sa mga sakit-sakit, mga joint pain, mga ganyan. Mataas din ang kanyang tinatawag na chronogenic acid. Okay? Sa mga lalaki, kung kayo mahilig po kumain ng kamatis, alam nyo mo, kabayan, eating a tomato a day, 1 tomato a day, sa ating mga lalaki can lower the risk of having prostate cancer. Kasi, kung ikaw kumakain ng ganito at alam mo mataas ang kanyang lycopene, mataas ang kanyang beta-carotene, gumaganda ang flow ng puso mo. Okay, kung maganda ang flow ng puso mo, kung maganda ang pump
lahat ng system ng organ mo, ng lahat ng ano, gumaganda din ang flow niya. Kung ikaw naman ay diabetic, bakit maganda ito? Okay, madaming mga diabetic ang nagkakaroon ng panlalabo ng mata. Hindi po ba? Sinasabi ng doktor, yan ang effect ng iyong pagiging diabetes, kaya lumalabo ang mata mo. Okay, mataas ang kanyang vitamin A. Sabi ko na umaabot ng 1,000 plus, international yun. At mataas ang lutein na pwedeng makaiwas sa panlalabo ng mata. Decrease macular degeneration sa mata, increase good eyesight. Okay, so maganda nga talaga ang kamatis, kabayan. Meron pang sinasabi na, huwag kainin yung buto ng kamatis kasi nakaka-appendicitis. Totoo ba yun? Wala pong proof, wala pong literature, at wala pang studies na ang buto ng kamatis ay nakaka-appendicitis. Bagkus, alam nyo ba na ang kamatis ay sobrang taas ng fiber? Kaya nga ito tinawag na laxative fruit. Okay, oo, totoo yan. Mataas ang kanyang fiber. Isa sa may pinakamataas na fiber nito, buto. O yung iba tinatapon ang buto kasi yun ang pagkaintindi. Pero sa ngayon, mapagmanood mo, hindi mo na itatapon ang buto. Mataas ang fiber niya. Okay? Nakita mo yung buto niyan na parang may buhok-buhok. Maganda yan sa colon. Sabi nga sa pag-aaral, isa yan to prevent colon cancer. Kung ikaw ay meron kang hypertension, high blood, mataas ang potassium ng kamatis. Tanong nyo sa magigiting natin mga cardiologists. Kapag ang tao nagtitake yan ng pagkain na maganda ang potassium at mababa ang sodium, maganda sa regulation ng puso. Okay? Regulation ng blood pressure. Gustong-gusto ng mga cardiologists na marinig yan. Ano bang kinakain mo? Ano kumakain ng? Okay, mataas ang potassium yan. Yan ang maganda sa mga taong may hypertensive. Nire-regulate niya ang iyong high blood pressure. Ito din naman ang hindi dito sa kamatis. Siyempre kung may pros, may cons. Okay? Ang cons nito, okay, makinig kayong mabuti dito kasi ang kamatis kapag sobra ang kain mo nito, lalo na kung ikaw ay stone former o mahina ang iyong bato o may sakit ka sa bato, limitahan ang pagkain ng kamatis dahil mataas ang kanyang calcium oxalates. Calcium oxalates is one of the common cause of urinary stone. Okay? Or kidney stone. Kaya hinay-hinay sa pagkain din nito kung ikaw ay may sakit sa bato. Pero kung wala ka namang problema sa bato, walang problema. Maganda sa puso, maganda sa brain, maganda sa mata, maganda sa lahat. Okay? Maganda sa colon, maganda sa ano. So, ito guys, naiano ko lang kasi, yan kasi ang uulamin ko ngayon. Gusto ko lang i-share sa inyo na marami pala ang dulot o epekto, na magandang epekto yung mga kinakain namin nung bata kami hanggang ngayon. Na yung nanay namin, hindi naman namin alam kung bakit yun ang binibigay. Pero maganda pala sa kalusugan. So, shout out po sa mga kumakain ng ginisang kamatis. Proud ako dyan, kabayan. Kabayan, eto to keep a cardiologist away, so better to eat a tomato a day. So, thank you guys for watching. So, ngayon, kung basta piliin mo lang yung sobrang red na tomato. Okay? At pagka gusto mong kainin na o lutuin na, hugasan mo ng maayos. Kasi ang kamatis or any kind of fruits, merong mga pesticides at herbicides yung mga yan. So, nasa isip naman natin, baka maraming dumikit dyan. Actually, yung mga ganyan naman is na-absorb naman nila para mabawasan lang naman yung nakadikit dyan sa mga labas-labas na yan. Okay? So guys, thank you for watching. God bless everyone. Bye-bye.